Si Sofia Mercadejas ay isang flight attendant na may matinding pangarap na makapaglakbay sa buong mundo. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng kanyang kwento nang magkamali si Diego Del Firo, isang kilalang CEO at modelo. Sa isang pagkakataon sa airport, napilitan si Sofia na magpanggap na fiancé ni Diego matapos siyang tanggapin ang kanyang proposal. Sa kabila ng kanilang pagpapanggap, unti-unti silang nagkalapit at nahulog ang puso ni Diego kay Sofia. Muli siyang nag-propose, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa publicity kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Tatanggapin kaya siya ni Sofia sa pangalawang pagkakataon? Handa na ba silang harapin ang kanilang kinabukasan ng magkasama at maging totoo sa isa't isa? Si Diego Del Firo ay isang CEO at tanyag na modelo ng kanyang sariling kumpanya na nagbebenta ng high-end fashion apparel, accessories, at lifestyle products. Sa kanyang kaakit-akit na hitsura at natural na karisma, mabilis siyang sumikat hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang natatanging charm at kakayahang magdala ng iba't ibang estilo ng moda ay nagbigay sa kanya ng malaking atensyon mula sa media at publiko. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang CEO, aktibo rin si Diego sa mundo ng fashion modeling, kung saan siya ay nakikita sa mga pabalat ng mga prestihiyosong magazine at nai-invite sa mga high-profile fashion shows sa iba't ibang panig ng mundo. Dito niya nakilala si Isabela, isang kapwa-tanyag at magandang modelo na kilala sa kanyang karisma at husay sa pagmomodelo. Madali silang naging magkaibigan at nagkasundo dahil pareho silang nasa parehong landas. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, hindi sila nakontento. Pareho silang nag-aasam ng mas mataas na antas ng tagumpay at higit pang pagkilala sa kanilang mga larangan. Sa bawat fashion show na kanilang dinaluhan, nagiging highlight ng event ang kanilang presensya at nagiging sentro ng usapan ang kanilang mga damit at estilo. Ngunit higit pa rito, ang kanilang kahanga-hangang chemistry ang talagang pinag-uusapan ng mga tao, lalo na ng kanilang mga taga-suporta. Isang gabi, habang nagpapahinga si Diego sa kanyang marangyang condo unit sa Maynila, nagring ang kanyang telepono. Agad niyang kinuha ito at nakita ang pangalan ni Isabela sa screen. Sinagot niya ito at nagkaroon sila ng masayang pag-uusap. "Hey, Diego, kumusta ka na?" bati ni Isabela sa salitang Ingles habang siya ay nasa New York. "Ayos naman ako dito, busy pa rin sa trabaho at mga proyekto, gaya ng dati. Ikaw, kumusta dyan sa New York?" sagot ni Diego habang humihigop ng kape. "Grabe, sobrang hectic din dito, pero alam mo na, I live for this kind of excitement. Kagagaling ko lang sa isang fashion show at sobrang successful niya," kwento ni Isabela na puno ng sigla. "Wow, congrats. Alam ko namang palaging matagumpay ang mga shows mo. Hindi na ako magtataka kung ikaw ang pinaka-highlight ng event," biro ni Diego na may halong paghanga. "Nako, bolero ka talaga, pero salamat. Kaya ako tumawag, gusto kong ibalita sa'yo na uuwi ako sa Pilipinas next week," pagbabalita ni Isabela. "Talaga, ang galing. Pero bakit parang biglaan? Saan ka pupunta?" tanong ni Diego, medyo na-excite sa balita. Para saan pa? Fashion photoshoot at endorsements. Pero syempre, balak ko ring mag-relax at mag-enjoy habang nandyan ako. First time kong makarating dyan sa Pilipinas, kaya gusto kong maging memorable," paliwanag ni Isabela. "Tamang-tama, magkita tayo ha. Matagal na tayong hindi nagkikita. Siguradong matutuwa ang mga fans natin." "Sure na sure yan. Pero may naisip ako," seryosong tugon ni Isabela. "Ano yun?" tanong ni Diego. "Since pareho tayong gustong sumikat pa, paano kung gumawa tayo ng isang malaking eksena pag-uwi ko?" alok ni Isabela. Anong klaseng eksena?" tanong ni Diego habang nagsisimula ng mag-isip ng mga pwedeng gawin. "Ganito, pagdating ko sa airport, mag-fake proposal ka sa akin. Magpanggap tayo na magkarelasyon at magpo-propose ka sa akin para makakuha tayo ng malaking atensyon mula sa media at mga fans. Alam mo namang usong-uso ngayon ang mga biglaang proposal sa mga public places. Ano sa tingin mo?" paliwanag ni Isabela na puno ng excitement. Napangiti si Diego sa ideya. "Grabe, ang intense ng plano mo, pero mukhang epektibo nga ito para mapansin tayo ng mga tao. Lalo siguradong magiging usap-usapan tayo sa lahat ng social media platforms nito," tugon ni Diego na labis na naging interesado sa naisip ni Isabela. "Oo nga, tsaka sigurado akong mag-e-enjoy tayo sa ganitong eksena. Plus, maraming may intriga at mas magiging interesado ang lahat sa mga susunod na mangyayari sa atin," dagdag pa ni Isabela. "Okay, game ako dyan.
So paano natin to gagawin? Tanong ni Diego, excited na rin sa plano. Simple lang. Gaya ng sabi ko, pagdating ko sa airport, nandyan ka na dapat. Abangan mo ako, magdala ka ng malaking bouquet of flowers. Tapos habang papalapit ako, lumuhod ka at mag-propose. Gagawin natin to very romantic at over the top para talagang maging usap-usapan tayo, detalyadong paliwanag ni Isabela. Ay inform na rin natin ang mga fans natin na may collaboration tayo, at sasabihin ko ring uuwi ako ng Pilipinas sa ganitong oras at araw para pumunta sila sa airport at para maraming makakita ng proposal mo. Okay, ayos yan. Gagawin ko ang lahat para maging convincing ang proposal ko. Excited na ako, sagot ni Diego na hindi maitago ang excitement sa boses. Great, excited na ako dito, Diego. Siguradong magiging masaya ito, pagtatapos ni Isabela bago nila tapusin ang tawag. Pero, Isabela, may naisip pa akong isang twist para mas lalo tayong pag-usapan, pigil na sabi ni Diego bago tuluyang matapos ang tawag. Ano yun? Tanong ni Isabela, puno ng curiosity. Pagkatapos ng ilang buwan ng proposal, kunwari maglayas tayo. Gawin nating public ang breakup para muling sumiklab ang publicity at mas mapansin ang pangalan natin. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang atensyon ng media at mga fans sa atin, paliwanag ni Diego sa planong naisip niya. Hindi kaagad nakapagsalita si Isabela sa ideyang iyon ni Diego, pero napangiti siya at sinabi, ang galing mo talaga, Diego. Mukhang perfect ang plan na ito. Gawin natin. Game na game. Excited na ako sa lahat ng ito, sabi ni Diego habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Me too. This is going to be epic. Pagtatapos ni Isabela bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. Habang nakahiga si Diego matapos ang tawag, hindi niya maiwasang isipin ang mangyayaring eksena sa airport. Alam niyang ito na ang simula ng mas exciting na chapter ng kanilang buhay at karera. Sa airport, dinagsa ng tao ang terminal dahil sa balitang pag-uwi ni Isabela para sa kanyang collaboration kay Diego. Siksikan at magulo sa loob ng airport, kung saan puno ng excitement ang mga taga-suporta nila. Sa dami ng tao, nagmistulang fiesta ang atmosphere dito. Habang naghihintay si Diego, hawak ang isang malaking bouquet of flowers, pilit niyang sinisipat ang bawat dumarating na pasahero. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang babae na may hawig kay Isabela. Magkapareho sila ng katawan, tangkad, at buhok. Nakatalikod ito at tila may kausap sa phone. Sa pag-aakalang si Isabela iyon, nagmamadali si Diego na lumapit, dala ang mga bulaklak at ang ring box. Walang ano-ano'y lumuhod siya sa likod ng babae, dahilan para matigilan ang mga tao sa paligid. Halos mapuno ng sigawan ang terminal, at kabi-kabilang kumuha sila ng mga phone nila para kunan ng picture o video ang pangyayari. Will you marry me? Tanong ni Diego, kunwari ay puno ng emosyon habang inaabot ang mga bulaklak. Napatigil naman ang babae habang may kausap sa phone, naguguluhan sa nangyayari dahil sa biglang pagtili ng mga tao. Nang marinig niya si Diego, dahan-dahan siyang lumingon. Dito, laking gulat ni Diego nang makita niyang hindi si Isabela ang nakaharap sa kanya kundi si Sofia Mercadejas. Gulat na gulat si Sofia at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakatingin si Sofia kay Diego, naguguluhan at nagtataka sa eksenang kanyang kinabibilangan. Ang mga tao sa paligid ay abot-abot ang hiyawan at palakpakan, lahat sila'y walang alam na ito ay isang malaking pagkakamali lang. Nanlalaki ang mga mata at hindi makagalaw si Diego nang makita niyang hindi si Isabela ang babae. Mabilis siyang napatingin sa paligid, nag-iisip kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito. Pero bago pa siya makagalaw, biglang nagsalita si Sofia. Yes, sigaw ni Sofia na kunwari ay puno ng kilig. Yes, Diego, I will marry you, dagdag pa niya. Nagtilian ang mga fans sa paligid, at dahil dito, imbis na umalis, tinuloy na lang ni Diego ang proposal. Wala siyang choice kundi sabayan na lang ang mga taga-suporta, lalo na't alam niyang magiging usap-usapan ito. Kahit hindi kay Isabela ang kanyang fake proposal, sabi niya sa sarili, well, here we go, habang pilit na ngumingiti. Kinuha niya ang kamay ni Sofia at isinusuot ang singsing sa daliri nito. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, hindi alintana ang malaking pagkakamaling ito. Matapos isuot ang singsing, tumayo si Diego at niyakap si Sofia ng mahigpit. Ang mga fans ay halos magwala sa kilig habang nagkakagulo sa pagkuha ng litrato at video. Sa loob-loob ni Diego, nagtataka siya kung bakit niya hinayaang mangyari ito.
Pero hinayaan na lang niya at mas pinag-igihan ng pagpapanggap para magmukhang totoo. Matapos ang pagyakap, hinalikan pa ni Diego si Sofia sa noo, na ikinatuwa ng mga tao sa paligid. Habang hawak ni Diego ang kamay ni Sofia, mabilis niyang hinayla ito papunta sa parking lot upang makawala sa mata ng mga tao. Ang ingay at kilig ng mga tao ay unti-unting humuhupa, pero si Sofia ay puno pa rin ng pagtataka at tanong. Sandali lang, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Sofia habang nagpupumilit na humabol sa mga hakbang ni Diego. Tara na, kailangan nating mag-usap, sagot ni Diego, nagpatuloy sa paghila sa kanya. Pero bakit? Anong pag-uusapan? At bakit kailangan pa nating lumayo roon? Hindi mapakali si Sofia habang binabaybay nila ang daan patungo sa kotse ni Diego. Pagdating nila sa kotse, binuksan ni Diego ang pinto sa passenger side at hinayaan si Sofia na sumakay. Agad din siyang pumasok sa driver's seat at mabilis na isinara ang pinto. Okay, kailangan nating pag-usapan to, seryosong sabi ni Diego. Bakit ka pumayag sa proposal ko? Alam mo bang nagkamali lang ako? Hindi naman dapat sa'yo ako magpo-propose, pag-amin niya. Hindi ka agad nakasagot si Sofia, na para bang nag-iisip ng tamang sasabihin. Well, kilala kita, Diego. Sikat ka. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo? Pero higit pa roon, bakit ka pumayag? Pwede ka namang magtanong ulit, sagot ni Diego na naguguluhan. Okay, aaminin ko na, sagot ni Sofia na may halong kaba. Kilala kita at alam kong sikat ka, kaya naman pumayag ako. Kasi gusto kong makalibot sa iba't ibang bansa. Pangarap ko yun. Kaya nga ako naging flight attendant para malaibot ko ang buong mundo. Kaya naisip ko na kapag pumayag ako, magagawa ko pa lalo yun since mayaman ka naman at maimpluwensya. Hindi ba? Sagot niya na tila'y proud na proud sa kanyang mga pangarap. Napanganga si Diego sa kanyang narinig, hindi makapaniwala. So, sinabi mong oo dahil akala mo makakatulong ako sa iyo na maglakbay sa mundo, paglilinaw niya. Oo, kumpiyansang sagot ni Sofia. Alam kong mali, pero nang makita-kita kanina, naisip kong ito na ang pagkakataon ko. Alam kong sikat ka, kaya pumayag na ako kahit alam kong nagkamali ka ng babae. Sino ba naman ako upang anyayahan ka ng kasal? Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga salita, may mas malalim na dahilan siya. Higit pa sa sinasabi niya. Hindi makapagsalita si Diego sa una, napaisip sa mga sinabi ni Sofia. So, handa kang magpanggap na fiancé ko para lang makapaglakbay? Oo, sagot ni Sofia, diretso ang tingin kay Diego. Kung okay lang sa'yo, alam kong may plano ka at ayaw mong mapahiya sa mga taga-suporta mo. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Tumango si Diego, napagtanto na wala na siyang ibang choice kundi ang sumang-ayon. Okay, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin pwedeng basta-basta lang gawin ito. Kailangan natin ng plano para hindi tayo mabuko, suhestyon niya. Napangiti si Sofia, naramdaman ng excitement sa kabila ng sitwasyon. Thank you, Diego. Pangarap ko talaga to. Okay, sagot ni Diego, na pagkatapos ay bumantong hininga. Simula ngayon, magkukunwari tayong engaged. Pero kailangan nating mag-ingat sa bawat kilos natin, dagdag niyang sagot. Tumango si Sofia, kahit alam niyang hindi madali ang pinasok niya. Teka lang, Diego, bakit ka nga ba pumayag na magpanggap tayo? Bukod sa ayaw mong mapahiya sa harap ng mga fans mo, ano pa ang dahilan mo? Tanong ni Sofia nang ma-realize niya iyon. Napangiti si Diego, ngunit hindi kaagad ito sumagot. Ramdam niya ang pagkalito ni Sofia at kailangan niyang maging tapat dito. Okay, aaminin ko sa iyo ang totoo para aware ka sa mga mangyayari. May plano kami ni Isabela, ang kaibigan kong model, na gawing eksena ang proposal na iyon para sa aming dalawa. Naisip namin na magkunwari para mapag-usapan kami ng mga tao at ng media. Simple lang, gusto naming mas sumikat pa, tugon ni Diego ng may pagmamalaki. Nabigla si Sofia sa narinig, hindi siya makapaniwalang gagawin talaga nila Diego ang ganang bagay para sa kasikatan. Pero sikat ka na, angal niya. Pero hindi pa sapat yun. Gusto namin ng higit pa, at higit pa, katwiran ni Diego. By the way, anong pangalan mo? Dagdag na tanong nito, nang hindi makapagsalita si Sofia dahil sa sinabi niya. Kanin-kanina lang, Sofia. Sean Mercadejas, tipid niyang sagot. Okay, Sofia. Kaya't maghanda ka na, dahil simula sa araw na ito, madalas na tayong magkikita.
Paano ang trabaho ko? Nag-aalala niyang tanong. Gaya ng sabi ko, nagtatrabaho ako bilang flight attendant, sagot ni Sofia, na tila naguguluhan. Sana naisip mo yan bago ka nag-oo kanina, hindi ba? At ayaw mo ba nito? Sigurado akong pagkatapos ng araw na ito, magkakaroon tayo ng mga imbitasyon para sa mga interview at media appearances, hindi lang dito sa Pinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Kaya matutupad mo na ang gusto mo, di ba? Katwiran pa ni Diego. Oo, pumapayag na ako. Pero baka mamaya, kapag nag-backout ako, baliktarin mo pa ako, tapos ako pa ang mabash. Alam mo talaga kung paano gumagana ang ganitong industriya, ha? Sabi ni Diego, na may pilyong ngiti. Malamang, ganun naman talaga ang kalakaran dito. The dirtier the possible you can do, the more success you will get. Kahit nga yung mga masasamang tao na nag-viral, sila pa yung biglang sumisikat. Tapos mamaya o kinabukasan, magugulat ka na lang na content creator na sila at may mga guesting pa ang iba't ibang interview, paliwanag ni Sofia, dahilan para mapangiti si Diego. That's right, impressive observation mo yan, puri ni Diego. Pero anyway, okay na ba tayo? So, is it a deal? Dagdag niyang tanong sabay lahad ng kanyang palad sa harap ni Sofia. Saglit namang napatingin doon si Sofia, ngumiwi pa siya ng bahagya bago tuluyang tinanggap ang kamay ni Diego at nag-shake hands na sila. Deal, tipid niyang sagot, dahilan para mapangiti si Diego at magkatitigan silang dalawa. Habang nasa loob pa rin ng kotse ni Diego, nagtataka si Sofia, Hoy, bakit mo pinaandar? Saan mo ako dadalhin? Gulat na tanong niya habang napahawak siya sa seatbelt. Napatingin ng bahagya si Diego kay Sofia habang nagdadrive. Kailangan nating pumunta sa penthouse ko. Hindi pwedeng makita ka ng mga tao kung saan-saan lang. Kung hindi, magdududa sila kung bakit nawala ako sa tabi mo pagkatapos ng proposal, hindi ba? Paliwanag niya. Penthouse. Hindi ko naisip na ganito ang mangyayari, nag-aalala si Sofia. Ngayon, tila naisip na niya ang kahihinatnan ng pagpahayag niya sa proposal. Kailangan talaga sa penthouse mo. Hindi pwedeng kahit ibaba mo na lang ako sa tabi-tabi. Mag-iingat na lang ako para hindi ako makita o makilala ng mga tao. Relax ka lang, Sofia. Wala akong gagawin sa'yo. Mas safe kung sa penthouse ko na lang. Walang magiging problema doon dahil sobrang private ng lugar ko. Nandito tayo para makapag-usap ng maayos tungkol sa susunod na plano, sagot ni Diego, sinusubukang magbigay ng kapanatagan kay Sofia. Pagdating nila sa penthouse, agad na umakyat si Diego sa parking area. Binuksan niya ang pinto para kay Sofia, at nang makita niya ang loob ng building, halos malaglag ang panga niya sa karangyaan nito. Ang penthouse ni Diego ay nasa pinakamataas na palapag, may maluwang na parking lot at pribadong elevator. Sa pagpasok nila, agad na napansin ni Sofia ang engranding pinto. Halatang nagkakahalaga ito ng libo-libong piso. Pagkabukas ni Diego ng pinto, tumambad kay Sofia ang isang malawak at eleganteng penthouse na pinagsamang modern at classical ang disenyo. Hindi niya maiwasang tumingin sa paligid mula sa living area na may malalaking bintana at minimalist na sofa na may mga eleganteng accent pillows. Sa gitnang bahagi ng sala, may isang malaking crystal chandelier na tila nagbibigay ng liwanag sa buong lugar. Umagaw din sa kanyang paningin ang mga pader na may mga art pieces na sa tingin niya ay mga paborito ni Diego. Wow! Ang ganda naman ng penthouse mo. First time kong makapasok sa ganitong bahay. Iba talaga kapag sikat at yayamanin, no? Grabe, para akong nasa palasyo, sabi ni Sofia habang umiikot-ikot at tinitingnan ng bawat sulok ng penthouse, ang mamahaling mga gamit dito. Pati yung kitchen, sobrang sosyal. Parang nakakatakot namang makabasag dito. Kapag may nabasag lang ako, aabutin ng milyon ng babayaran ko, komento niya pa, na kinakabahan kaya maingat ang kanyang mga galaw. Buti na lang at alam mo, tugon ni Diego. Pagkatapos, pumunta siya sa master's bedroom. Kailangan ko munang maligo. Gusto mo bang sumama? Anong sumama? Maligo ka mag-isa. Mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Holler, nagpapanggap lang tayo. Okay. Hindi mo ako totoong kaibigan para isama mo sa pagligo mo. Reklamo ni Sofia, dahilan para napahagikik si Diego. Sanggit naman ito. Ikaw nang ang sinasama. Privilege kaya yun, giit niya. Privilege mo itlog mo. Bakit? Totoo naman, samantalang yung iba nga halos kumuha na ng private investigator para lang malaman kung saan ako nakatira. Tapos ikaw, nakapasok ka na sa penthouse ko, aarte ka pa, katwiran ni Diego.
Pwede, ibahin mo ako sa mga diehard fans mo. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, wala lang sa akin yun, sagot ni Sofia. Talaga? Tanong nyo, Sofia. Tila naghahahampa siyang naglakad pabalik sa harap ni Sofia. Talagang lakas loob na sagot ni Shan. Alright, sabi mo eh. Pagkasabi ni Diego, ay hinubad na nga niyang suot niyang polo. Umakto naman si Sofia na tila wala lang yun sa kanya hanggang sa alisin na rin ni Diego ang sinturon niya, dahilan para malaglag ng kusa ang pants niya. Ah, maniac. Ang maniac mo, biglang sigaw ni Sofia. Bilis siyang tumalikod habang tinatakpan pa ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang gagawin talaga yun ni Diego dahil akala niya'y nagbibiro lang ito. Oh, ba't ka tumalikod? Akala ko ba wala lang? So, natatawang puna ni Diego. Ang maniac mo. Pumunta ka na sa banyo. Sige ka, kapag hindi ka umalis, sasabihin ko sa publiko na fake lang ang proposal mo, pananakot ni Sofia. Kunwari pa to, kahit nakita mo naman na akong naka-underwear sa mga magazine cover, katwiran ni Diego, sabay pulot sa pantalon niya at mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya bago patutuhanan ni Sofia ang banta nito. Habang naliligo si Diego, sinamantala ni Sofia ang pagkakataon para maglibot sa penthouse. Pinagmasdan niya ulit ang bawat sulok, patuloy pa rin siyang napapahanga sa eleganteng disenyo at mamahaling mga kagamitan. Nang mapatingin siya sa isang picture frame sa ibabaw ng isang cabinet, napahinto siya rito. In fairness, ang gwapo rin talaga niya, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang larawan ni Diego. Sa gitna ng pagtitig niya rito, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kaibigan niyang si Mateo ang tumatawag. Mateo, bakit ka napatawag? Sagot ni Sofia. Hoy, gaga, nasan ka? Sikat ka na. Kalat na sa mga news ang tungkol sa'yo. Nakita ko sa balita na nag-propose sa'yo si Diego. Totoo ba to? Paano to nangyari, gaga? Ilusyon ba? Tanghali na. Antok lang talaga ako. Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Halatang gulat na gulat at di makapaniwala sa mga nakita. Mahabang kwento, Mateo. Pag-uwi ko na lang ikukwento ko lahat sa'yo, okay? Sige, hihintayin ko yan, ha? Hindi talaga ako makapaniwala kasi hindi ko alam kung paano nangyari to, Hindi ka nga noon kilala o sadyang itinatago mo lang sa akin. Pero matagal na pala kayong secretly dating. Ewan. Basta umuwi ka na lang dito. Gusto ko nang malaman ang totoo, sagot ni Mateo na tila hindi na ito makapaghintay. Hanggang sa tuluyan na nilang tapusin ang tawag, matapos yun ay napatitig ulit si Sofia sa larawan ni Diego. Napabuntong hininga na lang siya at naisip kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa. Pagkatapos maligo ni Diego, bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Sofia. Humingi siya ng malalim at seryosong tumingin kay Sofia. Okay, kailangan nating pag-usapan ang plano natin, simula ni Diego habang naupo sa sofa. Unang-una, kailangan nating maging consistent sa kwento natin para hindi tayo mabuking. Anong plano mo? Tumango naman si Sofia, halatang nagiging seryoso na rin sa sitwasyon. Sige, ano bang plano mo? Nagpatuloy si Diego sa pagpapaliwanag. First and foremost, kailangan nating pag-usapan ang mga detalye ng kwento natin, like kung paano tayo unang nagkakakilala, anong mga bagay na nagustuhan natin sa isa't isa, at kung paano nag-develop ang relasyon natin. Nag-rehearse na sila ng mga sagot sa mga possible questions na pwedeng itanong sa kanila sa mga interview. Okay, Sofia, sabi ni Diego. Paano tayo unang nagkakilala? Saglit na nag-isip si Sofia nang napag-usapan nilang dalawa bago sumagot. Nagkakilala tayo sa isang flight. Ikaw ang VIP passenger ko noon at nagkataon na ako ang naka-assign sa section mo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap ng matagal habang nasa biyahe, paliwanag niya. Good. Kento ni Diego na tama ang isagat niya. Next question, anong nagustuhan mo sa akin? Napaisip ulit si Sofia. Wala, maikling sagot niya, dahilan para malaglag ang panga ni Diego. What? Anong wala? Hindi ba napag-usapan na natin yun? Puna ni Diego. Joke lang ito naman, hindi mabiro, giit ni Sofia. Nagustuhan ko yung pagiging down to earth mo. Kahit na isa kang sikat at mayamang tao, hindi mo ipinamukha sa akin yun. Tsaka nakikita ko yung sincerity mo sa pakikipagrelasyon sa akin. Tumango si Diego rito. Okay, paano nag-develop ang relasyon natin? Teka lang, sigurado kang itutuloy pa rin natin to. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi ko, Lalo na doon sa down to earth, biglang pigil ni Sofia,
na animoy nandidiri siya. Coming from you pa, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, wala ka sana dito kung hindi ka nag-yes. Ikaw, Ong, naisipan pa akong gamitin para lang malaibat ang buong mundo, reklamo ni Diego. Oo na, galit na galit, pwede mo bang ulitin ang tanong mo? Napabuntong hininga si Diego bago nagsalita. Paano nag-develop ang relasyon natin matapos yung flight? Nagkataon na nagkita ulit tayo sa isang event. Doon nagsimula ang palitan ng messages hanggang sa madalas na tayong magkasama. Unti-unti kong nakita ang tunay na ikaw at nahulog na lang ako, sa napipilitang sagot ni Sofia. Perfect, puri ni Diego na bahagya pang gumiti. Ikaw naman ang magtanong sa akin. Tumango lang din si Sofia. Diego, paano mo nakilala si Sofia? Nakilala ko siya sa isang flight. Siya yung flight attendant na sobrang bait at maalaga sa mga pasahero. Natuwa ako sa kanya dahil hindi siya nagpakitang tao lang, talagang genuine siya, sagot ni Diego, seryoso ang tono ng kanyang pananalita. Ano ka ba? Maliit na bagay, sagot ni Sean na parang kinikilig pa. Asem era, lumaki naman ang ulo mo, acting lang naman, kontra ni Diego na hindi na rin napigil ang mapangiti. Bla 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 bla. Nag-make face pa si Sofia. Pagkatapos ay peke muna siyang umubo bago nagsalita ulit. Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Tanong ulit ni Sofia. Nagustuhan ko yung pagiging totoo niya. Hindi siya plastic at laging totoo sa sarili niya. Tsaka hindi niya ako trinato na parang celebrity. What I like the most to her is trinato niya ako bilang isang normal na tao, tugon ni Diego. Paano na-develop ang relasyon niyo? Tanong pa ni Sofia. Nagsimula yung lahat ng simpleng usapan lang. Madalas kaming magkausap at nagkikita hanggang sa unti-unti ko nang naramdaman na iba na yung tingin ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan, nahulog na rin ako sa kanya, sagot ni Diego, nakangiti kay Sofia. Nagtawanan silang dalawa pagkatapos noon, ramdam ang pagka-epektibo ng kanilang rehearsal. Okay, mukhang ready na tayo, sabi ni Diego, napanatag na rin ang kanilang mga damdamin. Simula na to ng ating malaking palabas. Let's do this. Sagot ni Sean na bahagya pa siyang nakaramdam ng excitement. I'm ready to travel the world, sigaw niya pa sa kawalan. Simula noon, kaliwat kanan ang mga interview guesting na dinaluhan ni Diego at Sofia. Sa bawat show, talk show, at magazine feature, kailangan nilang ipakita ang kanilang relasyon sa harap ng kamera. Sa umpisa, parehong awkward at pilit ang kanilang mga ngiti at galaw, pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ng maging natural ang kanilang pagsasama. Sa bawat interview, nagkakaroon sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng mas malalim. Napansin ni Diego na si Sofia ay hindi lang pala maganda kundi napakatalino rin at may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Samantala, si Sofia naman ay unti-unting nakikita ang tunay na Diego sa likod ng kanyang pagiging sikat at mayaman. Natutunan niyang si Diego ay mahilig sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aalaga ng pusa at pagluluto. Hindi nagtagal, naging madali para sa kanilang magtanggap. Naging automatic na ang kanilang paghawak sa kamay ng isa't isa, lalo pa ang kanilang mga titig at ngiti. Higit pa, naging mas close pa silang dalawa, hindi lamang bilang magka-partner sa pagpapanggap kundi bilang totoong magkaibigan. Sa pamamagitan ng mga late-night talks, asaran, at tawanan, napagtanto nila na marami pala silang pagkakapareho, dahilan para maging komportable na sila sa presensya ng isa't isa. Pagkatapos ng 2 linggo ng sunod-sunod na interviews at pagpapanggap, sa wakas ay pinayagan na rin si Sofia ni Diego na bumalik muna saglit sa kondo nila ng kaibigan niyang si Mateo. Halos hindi pa siya nakalapag ng gamit ng sumalubong agad si Mateo na may matinding pagkainis sa mukha nito at halatang puno ng kuryosidad. Girl, ba't ngayon ka lang? Kainis ka, 2 linggo akong naghintay sa'yo. Mabuti na lang ay nakikita kita sa mga interview, kasi kung hindi, hay nako, susugurin talaga kita sa bahay ni Diego, sunod-sunod na bungad ni Mateo. So ano na nga, totoo ba, Ong, mga napapanood ko sa TV, ikaw at si Diego Del Fierro, tanong ni Mateo, halos hindi na makapaghintay sa sagot ni Sofia. Napabuntong hininga si Sean at umupo sa sofa, parang biglang nawala ang lahat ng pagod niya mula sa nakaraang 2 linggo. Okay, kalma lang ha. Ito na, ikukwento ko na sa'yo ang lahat. Simula pa lang sa airport, mali na ang lahat. Diego was supposed to propose to someone else, which is Isabella, daw, na model sa ibang bansa. Pero dahil sa gulo at dami ng tao noon sa airport, ako ang napagkamalan niyang pag-propose niya. Nagulat naman si Mateo sa narinig,
pero nanatiling nakikinig habang nagkukwento si Sofia. Kaya yung proposal interviews, lahat yun ay pagpapanggap lang. Plano talaga yun ni Diego at Isabela para mas sumikat pa raw sila at pag-usapan lalo ng publiko. Hindi ko rin in-expect na magiging ganito pala kalala ang lahat. Na-experience ko rin ang buhay ng mga sikat. Nakakapagod pala, sobra, patuloy ni Sofia na sabay reklamo. So tama nga ang hinala ko, lahat yun palabas lang. Grabe, ang galing ng acting nyo, tugon ni Mateo na pumapalakpak pa. Pero bakit ka ba pumayag sa proposal na yun? Anong pumasok sa isip mo? Tanong nito. Sa puntong ito, nagdalawang isip si Sofia na sabihin ang totoo, kaya ang sinabi niya lang, pumayag ako sa proposal dahil alam ko, may pera at sikat si Diego. Alam kong kaya niya akong dalhin kahit saang bansa ako man gustuhin. Alam mo namang pangarap kong libutin ang mundo. Kaya nga ako nag-fit attendant, hindi ba? Paliwanag ni Sofia na umaasang kontento na si Mateo sa naging sagot niya. Ngunit hindi doon nagwagi si Sofia. Come on, girl. Hindi lang yun ang dahilan. Huwag mo akong niloloko dyan, kasi ang totoo, umaasa ka pa rin na makikita mo ang nanay mo, tama ba? Napakamot si Sean sa kanyang ulo dahil basang-basa talaga siya ng kaibigan niyang ito, kaya wala siyang ligtas. Fine. Oo na, tama ka. Alam mo naman, kasing bata pa lang ako nang iwan ako ng nanay ko para magtrabaho siya sa ibang bansa, hindi ba? Tapos, hindi na siya bumalik at wala akong idea kung saang bansa ba siya nandoon ngayon. Kaya oo, sa kabila noon, umaasa pa rin akong makikita ko siya balang araw, kahit alam kong walang kasiguraduhan, pag-amin ni Sofia na biglang sumilay ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Ong totoo, wala ka bang galit sa nanay mo? Mabilis namang umiling-iling si Sofia. Sa kabila ng ginawa niyang iwanan ako, kahit wala siyang sinabing dahilan, hindi ko magawang magalit sa kanya. Napahinto muna si Sofia sa pagsasalita. Hindi niya maiwasang mautal dahil sa pagiging emosyonal sa mga sandaling ito. Ewan ko ba, pero mas matimbang yung pangungulila ko sa kanya. Kasi simula pagkabata, hindi ko naranasang maramdaman ang pakiramdam ng may nanay na nag-aalaga, yumayakap, humahalik, at gumagabay sa pagtanda ko. Kaya sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magalit sa kanya dahil umaasa pa rin ako na balang araw ay mararamdaman at mararanasan ko rin ang pagmamahal ng isang ina, patuloy ni Sean, kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Kaya ang tanging nagawa ni Mateo ay akapin siya, na kaagad naman niyang tinugunan, dahilan para mas lalo siyang maiyak. Ano ba yan, nagdadrama na tayo dito. Maya-maya, reklamo ni Sofia nang kumawala na siya mula sa pagkakayakap. Nagpupunas siya ng luha habang kunwari ay tumatawa. Ano, bibili na ba ako ng beer? Samahan ko na rin ba ng chicharon, biro ni Mateo para kahit papaano ay malighten ang mood. Ano ba yan? Sayang naman, hindi ko sana tatanggihan yan kaso kailangan ko na ring umalis. Sabi ni Sofia na bakas sa kanyang mukha ang labis na panghihinayang. Teka lang, aalis ka ulit, kara-rating mo lang, pigil ng kaibigan niya. Oo, ang totoo yun, umuwi lang ako para kunin ang passport ko, tapos kukuha na rin ako ng mga ilang gamit, pag-amin ni Sofia. Ganun ba? For work ba to? O dadalhin ka ni Diego sa ibang bansa? Yup, may interview kami together doon. Hindi lang sa isang bansa, kaya for sure sobrang pagod ko na naman ito pagkatapos. Hay, bakit ba ako pumayag dito? Kung tutuusin, baka hindi ko naman malaibat ang ibang bansa kasi puro interviews lang ang matatanggap, reklamo ni Sean nang may pagsisisi sa kanyang himig. Si Diego, kumusta naman? Hindi ka ba ginugutom? Hindi ka ba inuutos-utusan? Mabait naman ba sa'yo kapag wala na kayo sa harap ng camera? Sunod-sunod na tanong ni Mateo, puno ng pag-aalala. Hoy, anong iningiti-ngiti mo dyan? Anong ibig sabihin yan? Puna ni Mateo matapos siyang ngitian lang ni Sofia at hindi sinagot ang mga tanong niya. Wala lang, huwag kang mag-alala sa akin, okay? Hindi niya ako pinababayaan at ginugutom, no? Busog na busog nga ako sa pagmamahal. Biro ni Sofia. Anong mahal-mahal ka dyan? Ipapaalala ko lang sa'yo, nagpapanggap lang kayong dalawa. Baka naman ma-fall ka na sa lalaking yun, giit ng kaibigan niya. Kasi naman, may times kasi na kahit wala na kami sa harap ng camera, ang sweet niya pa rin sa akin. Tapos kapag tumititig siya, kapag ngumingiti siya, gwapo-gwapo niya kasi, aniya, si Sofia na kinikilig pa. Hay nako, ayan ka na naman sa pagiging SM era mo.
Kapag talaga ikaw nasaktan dahil dyan, tatawanan pa talaga kita, reklamo ng kaibigan niya. Pero paano kung ma-fall talaga ako sa kanya? Tanong ni Sofia matapos niyang maialis iyon. Eddie, ouch, ouch, ouch. As if namang magustuhan ka nun, mabilis na kontra ni Mateo. Aray ko naman, wala ka bang tiwala sa gandang taglay ng kaibigan mo? Mataas ang tiwala sa sarili, sabi ni Sofia. Ha, dyan ka na nga, kailangan ko na ring umalis, dagdag niya nang hindi siya sagutin ni Mateo. Nagsimula na siyang kumuha ng mga importanteng gamit na kailangan niya. Mag-iingat ka roon, ha? Balitaan mo na lang ako kapag na-fall ka na ng tuluyan doon kay Diego, tapos hindi ka sinalo, pahabol ni Mateo nang sandaling magpaalam na sa kanyang kaibigan. Ang sama talaga, no, kontra ni Sofia. Pagkatapos, pareho silang natawa. Oo, siya, alis na ako. Pagkatapos magpaalam kay Mateo, dali-daling nagtungo si Sofia sa penthouse ni Diego, na kung saan ay kanina pa pala naghihintay sa kanya. Ito dahil aalis na rin pala sila papuntang airport. Oras na para sa kanilang flight papuntang New York. Pagkapasok nila sa eroplano, naupo sila ni Diego sa kanilang mga assigned seats. Hindi pa rin mawala ang pagod ni Sofia mula sa lahat ng interviews, kaya naramdaman niya ang antok na unti-unting bumabalot sa kanya. Are you okay? Tanong ni Diego na may concern sa kanyang boses habang inaayos ang seatbelt ni Sofia. Yeah, just tired, sagot ni Sofia habang pinipilit na hindi ipikit ang kanyang mga mata. Get some rest din. Mahaba pa ang biyahe natin, sabi ni Diego na may kasamang ngiti. Alam niyang pagod na pagod si Sofia sa mga nangyari sa nakaraang mga linggo. Hindi na sumagot si Sofia at hindi nagtagal, hindi na niya nakayanan ang antok at unti-unti nang napapikit ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Hindi niya namalaya na habang lumilipas ang oras, unti-unti nang bumabagsak ang kanyang ulo papunta sa balikat ni Diego. Nang maramdaman ni Diego ang bigat ng ulo ni Sofia sa kanyang balikat, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tahimik niyang pinagmasdan ang maamong mukha ni Sofia. Kitang-kita niya ang natural na ganda nito kahit walang makeup. Ang mga pilik mata nito ay kumikindat-kindat pa sa bawat paghinga. You really beautiful, ha? Beyond beautiful, I mean, mahina at halos bulong na sabi ni Diego sa sarili habang hinahawi niya ang mahahabang buhok ni Sofia na nakaharang sa mukha niya at dahan-dahan niyang inilagay ito sa likod ng tenga ng dalaga para hindi ito magising. Hindi niya napigil ang humanga sa kagandahang taglay ng babaeng katabi niya. Nakatitig lang si Diego sa mukha ni Sofia habang natutulog ito, para bang may kung anong nadarama siya na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat hinga ni Sofia, ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang braso. Unti-unti siyang napapaisip, paano kung ang lahat ng ito ay hindi na lang pagpapanggap? Paano kung ang nararamdaman niya ay totoo? Habang tulog pa rin si Sofia, inilapit ni Diego ang kanyang labi sa noo nito at hinaplos ang buhok. Sleep well, Sofia, bulong niya. Nasa ganoong tagpo sila nang maramdaman ni Sofia ang matigas na braso ni Diego na nagpigil sa kanyang pagkakatulog. Bahagya siyang nagising at napagtanto kung saan nakasandal ang kanyang ulo. Biglang umayos ng upo si Sofia at napansin ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa hiya. Oh my God, sorry, mabilis niyang sabi habang inaayos ang kanyang buhok. Hindi ko napansin na nakatulog na pala ako sa braso mo. Ngumiti lang si Diego. It's okay, I don't mind. Besides, you needed the rest, sagot nito na may lamang na boses. You can lean on me anytime. Napatitig si Sofia kay Diego at napansin ang sincerity sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kung anong kakaibang kislap sa pagitan nila. Bigla siyang napaiwas ng tingin dahil hindi niya kinayanan ang mga titig ni Diego. Kainis, masyadong pa-fall ang isang to, wika ni Sofia sa kanyang isip hanggang sa unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Oh, bakit ka ngumingiti? Don't tell me na kinikilig ka sa akin, ha? Puna ni Diego, kaya mabilis na sumeryoso ang mukha ni Sofia. Ang kapal talaga, katwiran niya at mahina lang. Natawa si Diego habang patuloy na lumilipad ang eroplano papuntang New York. Tila ay lumilipad din ang kanilang mga puso sa bagong pag-asa at pagmamahal na mukhang nabubuo sa pagitan nila. Pagdating sa New York, agad na sumabak sina Diego at Sofia sa isang set ng interviews kung saan naging matagumpay ang kanilang unang guesting sa isang kilalang talk show. Matapos ang interview, nagdesisyon si Diego na gamitin ang natitirang oras para ipasyal si Sofia sa paligid ng New York. Una silang nagtungo sa Central Park, kung saan naglalakad-lakad sila at nagpiknik sa damuhan,
na nagbigay daan para sa mas malalim na pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga interes at pangarap sa buhay. Sunod nilang binisita ang Metropolitan Museum of Art, kung saan namangha si Sofia sa iba't ibang likhang sining. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uusap, natutunan ni Sofia na si Diego ay mahilig sa mga simpleng bagay, tulad ng sining gaya na lamang ng mga nakita niya sa penthouse nito. Pagkatapos sa museo, nagtungo sila sa Times Square, kung saan nag-shopping at kumain ng mga sikat na pagkain mula sa street vendors. Doon ay napuno sila ng tawanan at kwentuhan. Pagkatapos, pumunta sila sa Brooklyn Bridge at pinanood ang paglubog ng araw. Doon ay hindi maintindihan ni Sofia kung ano ang dahilan ng kanyang pagngiti. Dahil ba sa magandang tanawin o dahil sa kamay ni Diego, na tila nawala sa isip nitong hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Ang kanilang bonding sa iba't ibang lugar ng New York ay nagpatibay ng kanilang relasyon, mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa tila'y pag-usbong ng tunay na pagmamahalan. Matapos ang matagumpay na interview nila at masayang bonding sa New York, lumipad naman sina Diego at Sofia patungong Paris. Dito, muling naging matagumpay ang kanilang guesting sa isang kilalang European talk show, na lalo pang nagpataas ng kasikatan ni Diego. Pagkatapos ng interview, sinulit nila ang pagkakataon upang tuklasin ang kagandahan ng Paris, kabilang ang pagbisita sa Eiffel Tower at paglalakad sa Champs-Élysées. Hindi nagtagal, lumipat naman sila sa Vietnam, kung saan kasabay ng kanilang guesting ay ginanap ang isang prestihiyosong fashion show sa Hanoi. Sa kanilang pagdating, hindi lamang naging successful ang kanilang interview, kundi naging bahagi rin sila ng glamorous event. Habang mas nagiging kilala sila sa iba't ibang bansa, lalong tumitindi ang nararamdaman nilang koneksyon sa isa't isa, na tila higit pa sa pagpapanggap. Habang papunta sila sa lugar ng kanilang last guesting sa Vietnam, bigla niyang nahulog ang kanyang bag. Nang dahil sa pagmamadali, nauna na kasi si Diego sa paggaganapan ng interview dahil umihi muna siya saglit. Agad namang tumulong ang isang matandang babae na nakabanggaan niya upang pulutin ang bag niya. Dahil doon, ay hindi maiwasang mapansin ni Sofia ang heart-shaped birthmark sa may palso ng matanda, kaya naman natigilan siya sapagkat ganun na ganun din ang birthmark ng kanyang ina. Tinignan ni Sofia ng maigi ang mukha ng matanda, at kahit may katandaan na ito't bahagyang kulubat ang mukha, natatandaan pa rin ni Sofia ang mukha nito kahit sa picture niya lang iyon nakikita. Nanay, mahina niyang sabi, tila hindi makapaniwala. Sino ka? Tanong ng matanda sa salitang Vietnamese, kaya hindi maintindihan ni Sofia. Kaya naman ang ginawa niya ay mabilis niyang kinuha sa wallet niya ang tanging nag-iisang larawan ng kanyang nanay na meron siya. Ikaw po, Toto. Hindi ba ikaw ang nanay Sonia ko? Tanong ni Sofia na nanginginig pa ang mga kamay niya habang pinapakita ang litrato. Natigilan naman ang matanda at nang maalala niya ang litratong iyon, bigla siyang nagmamadaling tumakbo palayo. Nanay, sigaw ni Sofia at nagmamadali niyang hinabol ang matanda, kahit nahirapan siya sa dami ng tao sa paligid. Nanay, sandali lang po, ako po ito si Sofia, ang anak niyo po, muling sigaw niya habang sinusundan ang matanda. Nang sa wakas ay naabutan niya ang matanda sa isang sulok, dahil hindi na ito gaanong mabilis tumakbo. Nanay, bakit po kayo tumatakbo? Ako ito si Sofia, ang anak ninyo, humihingal na sabi ni Sofia habang hawak niya sa braso ang matanda para mapigilan itong umalis. Puno siya ng pag-aasam at pagkalito sa mga sandaling ito. Huminto naman ang matanda at humarap kay Sofia. Sofia, ikaw nga ang anak ko. Pero bakit ka nandito? Tanong ng matanda. Tila may alinlangan at takot sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, ay nagsalita na rin siya gamit ang wikang Filipino. Nay, matagal ko na po kayong hinahanap. Akala ko nga po hindi ko na kayo makikita. Maluha-luha sabi ni Sofia. Sofia, may iba na akong pamilya ngayon. Masaya na ako sa buhay ko dito. Hindi ko na kayang balikan ang dati kong buhay, pahayag ng matanda. Kita sa mukha ang lungkot at pagsisisi. Parang kumirat naman ang puso ni Sofia sa kanyang mga narinig. Hindi niyo po ba ako namimiss, Nay? Hindi niyo po ba gustong makasama ako ulit? Tanong ni Sofia, umaasa ng kahit kaunting pag-asa. Miss na miss kita, anak. Pero mas mabuti na siguro na magpatuloy tayo sa kani-kanyang buhay. Masaya na ako sa bagong pamilya ko, at sana'y maging masaya ka rin, tugon ng matanda, pilit na pinipigilan ang mga luha. Pero, Nay, pagsisimula ni Sofia, ngunit mabilis na siyang pinigil ng kanyang ina. Huwag mo na akong sundan, Sofia. Para na rin sa ikabubuti nating dalawa, hiling ng matanda. Nay, naman, ang tagal ko po kayong hinanap.
Kaya nga po ako nagsikap na maging flight attendant kasi umaasa ako na kapag pumupunta ako sa iba't ibang bansa ay mahahanap kita. Huwag naman pong ganito, kailangan po kita. Kailangan ko ng isang nanay, pagmamakaawa ni Sofia kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Malaki ka na, Sofia. Gaya ng sabi mo, flight attendant ka na, kaya kampante ako na kaya mo na ang sarili mo. Nabuhay ka nga ng matagal na wala ako, kaya kakayanin mo ulit iyon. Mas kailangan ako ng mga anak ko ngayon, kontra ng matanda. Dahilan para matigilan si Sofia, at bawat salitang maririnig niya galing sa kanyang nanay ay parang matalim na bagay na sinasaksak siya ng paulit-ulit. Dahil doon, ay hindi siya makakilos, dahilan para hindi niya kaagad nasundan ang nanay niyang nagpatuloy na sa pagtakbo palayo. Nang matauhan siya, mabilis niyang itong hinabol. Ngunit kahit saan niya hanapin ang matanda, ay hindi na niya ito nakita pa, dahilan para mapaupo na lang si Sofia sa sahig dahil tila nawalan na siya ng lakas. Kasabay nito ang kanyang pag-iyak. Wala na siyang pakialam sa kanyang paligid, may makapansin man sa kanya o wala. Dahil sa nangyari, hindi nakarating si Sofia sa interview. Pagdating niya sa hotel, sinalubong siya ng iritadong si Diego. Bakit hindi ka nagpakita sa interview? Alam mo bang napahiya tayo doon? Nagtitimpi galit na tanong ni Diego. Pasensya na, Diego. May nangyari kasi, pagsisimula ni Sofia, pero hindi siya pinakinggan ng binata. Anong may nangyari? Alam mo namang pinagsusumikapan ko ito. Hindi ba ang dami nating pinaghirapan? Tapos bigla ka na lang mawawala, tuloy-tuloy na sinasabi ni Diego, hindi mapigilan ang sarili. Napabuntong hininga si Sofia, alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang totoo. Diego, sorry talaga, pero may mahalaga akong dahilan kung bakit hindi ako nakapunta. Anong po bang mas mahalaga sa ginagawa natin ngayon? Tanong ni Diego at hindi pa rin makapaniwala. Kaya ako pumayag sa proposal na to dahil may iba akong pakay. Gusto kong mahanap ang nanay ko, at kanina, nakita ko na nandito siya sa Vietnam, pag-amin ni Sofia na halos pabulong. Then what happened? Tanong ni Diego. Sinubukan ko siyang kausapin, pero tinaboy na lang niya ako. Sinabi niyang masaya na siya sa bagong pamilya niya at ayaw na niyang sundan ko pa siya. Patuloy ni Sofia habang hindi mapigil ang tumulo ang mga luha. Imagine, nagpakahirap akong maging flight attendant kasi gusto ko siyang mahanap. Sa kabila ng ginawa niyang pang-iiwan sa akin, hindi ako nagalit sa kanya. Tapos nung makita ko naman siya, ang sakit-sakit na pinagtabuyan niya ako, patuloy ni Sofia at ramdam sa kanyang boses na sobra siyang nasasaktan. Unti-unting nawala ang inis sa mukha ni Diego at napalitan ito ng pag-intindi at pagkaawa. Lumapit siya kay Sofia at hinawakan ang kanyang mga kamay. I'm sorry, hindi ko alam kung alam ko lang, hindi sana ako nainis, sinsero niyang wika. Okay lang, Diego, hindi ko rin naman inaasahan na ganito ang mangyayari, sabi ni Sofia, pinipilit ngumiti kahit na masakit pa rin ang nangyari. Anong plano mo ngayon? Gusto mo bang hanapin natin siya? O dali lang yun. I have connections here. Mapait na umiling si Sofia. Salamat, Diego, pero hindi na sapat na siguro yung ginawa ko. Ginawa ko naman ang best ko para hanapin siya pero pinagtabuyan niya lang ako. Ang mahalaga'y nakita ko na siyang nasa maayos na kalagayan. Sapat na yun sa akin, at hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko. Sigurado ka? Tanong pa ni Diego para kumpirmahin iyon, at muli namang tumango si Sofia. Kung ganun, kailangan natin bumalik sa Pilipinas, biglang sabi ni Diego, seryoso ang mukha. Ngayon na mismo. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Mas mabuti sigurong kapag nasa eroplano na tayo, tsaka ko na lang sasabihin. Agad nagmamadali silang pumunta sa airport. Nagtataka naman si Sofia kung bakit parang madaling-madali si Diego, dahil halata iyon sa bawat kilos niya. Ano bang dahilan? Pansin ko kasing madaling-madali ka. May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ni Sofia nang makasakay na sila sa eroplano. Hindi naman, nagsalita si Diego. Kinuha niya lang ang kanyang phone. Pagkatapos ay inabot niya ito kay Sofia at pinanood niya ang isang video ni Isabela. Nagtataka si Sofia kung ano ang laman ng video, kaya nagsimula na siyang panoorin ito. Doon ay napanood niya ang isang interview ni Isabela, kung saan inamin nito na peke lang ang proposal ni Diego sa kanya. Hindi naman talaga totoo ang proposal ni Diego. Niloloko lang nila tayo. It was all a publicity stunt, sabi ni Isabela sa video. Kinabahan si Sofia at hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong mangyayari sa atin nito? Anong gagawin natin? Tanong ni Sofia,
Halos pabulong na lang iyon para walang makarinig sa kanya. Hindi tumugon si Diego, kaagad siyang tumingin muna sa social media at nakita niya ang trending silang dalawa ngayon, puno ng iba't ibang opinyon ng mga tao. May mga naniniwala at mayroon ding nagdududa. I don't know, Diego. I'm scared. Paano kung maulan ang trabaho dahil dito? Paano kung hindi na ako respetuhin ng mga tao? Sunod-sunod na tanong ni Sofia. Hinawakan ni Diego ng mahigpit ang kamay ni Sofia at tinitigan siya ng seryoso. Sofia, walang mangyayari sa'yo. I promise I'll handle this all by myself. I'll make sure na safe ka, paninigurado ni Diego. Pwede bang doon na ako umuwi sa kondo? For sure nag-aalala sa akin ang kaibigan ko nito, at isa pa, wala namang nakakaalam na doon ako nakatira. Napaisip naman si Diego. Sandali, dahil nag-aalala siya para kay Sofia, hanggang sa tumango na lang siya. Sige, ipapasundo na lang kita sa isang kaibigan ko sa airport just to make sure nakaka-rating ka sa kondo nyo ng safe. Desisyon niya na bahagyang ngumiti si Sofia kahit napipilitan. Sure ka bang kaya mo na tong mag-isa? We can face it together, Diego, nag-aalala ang tanong niya para dito. No, I don't want you to get hurt. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nadami dito. I'll fix this, tugon ni Diego, determinadong protektahan si Sofia. Huminga ng malalim si Sofia at tumango, bagamat ang kabay hindi pa rin mawala. Alam niyang hindi basta-basta ang problemang kakaharapin nila. Pero naramdaman niya ang sincerity ni Diego sa kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nandoon pa rin ang tiwala niya sa binata. Pagkatapos mag-usap ni Diego at Sofia, naisipan ni Diego na tawagan si Isabela. Nang sagutin nito ang tawag, hindi na nag-aksaya ng oras si Diego. Isabela, bakit mo ginawa yun? Tanong niya, na ang tinutukoy ay ang tungkol sa interview. Puno ng galit at pagkadismaya ang boses niya. Narinig ni Sofia ang pagsinghap ni Isabela sa kabilang linya bago ito sumagot. Inggit ako, Diego. Hindi pwedeng ikaw lang ang makikinabang sa planong to. Sa simula pa lang, ako na ang nakaisip ng lahat, pero ikaw lang ang sumikat, prank ka nito. Inggit, Isabela, hindi mo ba naisip kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa mo? Paano na si Sofia? Hindi lang akong apektado dito. Pati siya, pilit na bulong ni Diego para hindi gumawa ng eksena dito. I don't care about that girl, Sino ba yan? Bigla nga lang siyang sumingit sa eksena, At isa pa, gusto kita, Diego. Kaya masakit para sa akin na makita ka nagpapanggap na may iba. Pag-amin ni Isabela na may halong panghihinang nakikita sa boses. Natigilan si Diego sa kanyang narinig. Kung gusto mo pala ako, sana hindi mo ginawa yun. Sana hindi mo sinira ang lahat ng pinaghirapan natin, katwiran ni Diego. Walang maisagot si Isabela sa kanyang katahimikan. Naramdaman ni Diego ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tapos na ang pagkakaibigan natin, Isabela, pagtatapos ni Diego bago pinatay ang tawag. Matapos ang tawag, huminga ng malalim si Diego at tiningnan si Sofia. Hindi ko na alam ang susunod na mangyayari after this, pero tandaan mo, I'm here for you. Tumango si Sofia kahit napuno pa rin ng kaba at takot. Salamat, Diego. Pagdating nila sa Pilipinas, safe namang nakauwi si Sofia sa kondo nila. Sinigurado ni Diego na hindi siya susundan ng paparazzi o mga fans na nag-aabang ng balita. Sa kabilang banda, si Diego ay nagkulong sa penthouse niya. Iniwasan niya ang lahat ng uri ng komunikasyon. Hindi siya sumagot sa anumang tanong ng media at hindi rin naglabas ng anumang pahayag tungkol sa issue. Hindi rin siya nagbukas ng social media upang hindi na makabasa ng masasakit na salita mula sa mga fans at bashers. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Diego sa kanyang penthouse kung saan safe at malayo sa lahat. Hindi na rin sila nagkita ni Sofia dahil natatakot siya na baka ikapahamak pa iyon ni Sofia. Ayaw niyang mangyari iyon sa babaeng minamahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi mawala sa isip niya si Sofia. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa kanyang silid, tinitingnan ni Diego ang isang larawan nilang dalawa ni Sofia na magkasama sa Brooklyn Bridge nung nasa New York sila. Habang nakatingin sa larawan, hindi niya napigil ang kausapin ito. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, panimula ni Diego. Malungkot ang kanyang boses, pero hindi kita kayang ilagay sa panganib, kaya kailangan kong lumayo muna. Huminga siya ng malalim at muling tinitigan ang larawan. Hindi ko rin akalaing darating ang araw na aaminin ko, pero mahal na kita. Habang patuloy siyang nakatingin sa larawan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Gusto kong protektahan ka,
Kahit na ibig sabihin nito ay kailangan kong hindi ka muna kausapin o kahit hindi kita makita. Maya-maya'y bumantong hininga si Jegova, inilapag ang phone niya sa kama. Alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyon, nang sa ngayon, mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Sofia kaysa sa sariling kaligayahan. Isang araw, hindi na matiis ni Jego ang pangungulila kay Sofia. Desidido siyang puntahan ito, kaya nagbalot siya ng husto sa katawan at nagsuot pa siya ng shades at sombrero para hindi siya makilala ng mga tao. Nang makarating siya sa labas ng kondo nila Sofia, nagulat siya nang makita itong pinagtutulungan ng mga fans niya. Binabato ng mga ito si Sofia ng kung ano-ano at pinaparatangan ng iba't ibang kasinungalingan. Huwag na huwag niyo siyang sasaktan, sigaw ni Jego habang tumatakbo papunta kay Sofia. Tama na yan. Agad na humarap ang mga fans kay Jego. Nagulat ang mga ito sa kanyang pagdating. Jego, anong ginagawa mo rito? Tanong ng isa sa kanila. Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng babaeng yan? Niloko niyo tayo. Bad impluensya sa'yo, dagdag pa ng isa. Sabihin mo, Jego, niloko at ginamit ka lang ng babaeng to para sumikat din siya. Hirit pa ng isa. Huminga ng malalim si Jego at humarap sa mga fans. Walang kasalanan dito si Sofia, at mali ang mga paratang ninyo sa kanya. Kung magagalit kayo, sa akin lang dapat iyon. Oo, totoo, niloko namin kayo. Ang proposal, ang lahat ng yun, peke, pag-amin niya. Pero hindi kasalanan ni Sofia ang lahat ng ito. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagudyok sa kanya. Nakonsensya si Sofia matapos siyang pagtakpan ni Jego. Alam ni Sofia sa sarili niyang may kasalanan din siya, dahil sana kung hindi siya nag-asal noon sa proposal, baka hindi pa umabot sa ganito. At sa totoo lang, sa mga panahong nagdaan, na-realize ko na mahal ko na siya. Nagulat ang mga fans sa kanyang sinabi. Ano? Totoo ba yan? Tanong ng isang fan na hindi makapaniwala. Maging si Sofia ay nabigla rin sa sinabi ng binata, kaya napakurap-kurap siya rito. Oo, totoo yun. Mahal ko si Shan, seryosong sabi ni Jego habang hinahawakan ang kamay ni Shan. Kaya, pakiusap, tigilan niyo na to. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo nang saktan ang babae. Mahal ko, sinsero niyang pakiusap. Nagsimula ng huminahon ang mga fans. Kung mahal mo siya, Jego, susuportahan ka namin, sabi ng isang fan na tila nahimasmasan na. Pero sana, maging totoo na kayo sa amin mula ngayon. Sunod-sunod namang tumango si Jego. Salamat, pangako, magiging totoo kami mula ngayon. Basta, pakiusap ko lang sa inyo, patawarin niyo kami sa lahat ng nangyari. Pagkatapos magpaliwanag ni Jego sa mga fans at humingi ng tawad, bigla na lang siyang lumuhad sa harap ni Sofia. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata habang binubuksan ng isang maliit na kahon. Lumitaw doon ang isang napakagandang singsing. Sofia, banggit ni Jego sa pangalan nito, puno ng emosyon sa lahat ng nangyari. May isang bagay akong natutunan, yun ay ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, at hindi ko kayang mawala ka. Pwede ba tayong magsimula muli ng totoo na at walang alinlangan? Hindi kaagad nakapagsalita si Sofia sa kanyang mga narinig dahil hindi niya ito inaasahan sa ganitong pagkakataon. Napaiyak pa si Sofia sa narinig at dahan-dahan niyang tinulungan si Jego na tumayo. Jego, sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw rin ang natutunan kong mahalin. Gusto ko ring makasama ka ng walang pagsisinungaling at hindi kailangang magpanggap, buong puso niyang tugon. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga fans, tuwang-tuwa sa kanilang narinig. Sa wakas, ang pagmamahalan nila Jego at Sofia ay totoo na at handa na silang harapin ang kanilang kinabukasan ng magkasama, tapat, at hindi kailangang magpanggap. Habang magkayakap sila, ramdam ni Sofia ang init at pagmamahal mula kay Jego. Hindi ko akalaing aabot tayo sa puntong ito, bulong ni Sofia habang lumuluha pa rin. Nandito na tayo, Sofia, at hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa akin, sagot ni Jego habang hinihigpitan ang yakap kay Shan. Masayang-masaya ang mga fans sa paligid nila, at ang eksenang iyon ay naging simbolo ng kanilang tunay na pagmamahalan. Ang bawat tao ay nagsimulang magpicture, kinukunan ng bawat sandali ng proposal ni Jego. Isusuot mo ba yung singsing sa akin o hindi? Parang ayaw mo yata, puna ni Sofia nang kumawala na siya sa pagkakayakap. Natawa naman ang mga tao dahil sa biro niya. Maging si Jego ay napatawa na lang din. Sorry na, nadala lang ng emosyon, katwiran niya. Tinulungan na siya ni Sofia na isuot ang singsing.
Panakaw namang nagbigay si Diego ng matamis na halik sa labi ni Sofia, dahilan para tuksuhin sila ng mga tao. Pinapangako ko na magsisimula tayo ulit, Sofia. Sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan, walang pagtatago. Tayo lang at ang pagmamahalan natin, sabi ni Diego habang nakatitig sa mga mata ng babaeng pinakamamahal niya. Oo, Diego, magsimula tayo ulit, tugon ni Sofia habang niyayakap muli si Diego.